Sa nakaraang parte ng ating kwento ay pumunta sa Marshall Pavilion ang ating bida upang bumili ng mapa ng Death Sea, pagkatapos nun ay agad siyang naglakbay papunta sa dagat ng kamatayan. Nang makarating siya sa Death Sea ay may naengkwentro siyang malakas na enerhiya mula sa Death Sea at dahil doon ay agad niyang ginamit ang kanyang shadow talent upang magtago. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang nagtatago ang ating kuya sa taas ng isang bangin ay nakita natin na nawala na ang malaking buhawi ngunit may isang bola ng enerhiya ang lumabas mula dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita natin na may dalawang imahe ng tao sa loob ng bola ng enerhiya at dito nakita natin ng mas malinaw kung sino ang mga taong ito. At ito pala ay si Yuling, ang babaeng kamukha ng kapatid ng ating bida. Saad ng matandang kasama niya na nagawa na nila makuha ang pakay nila kaya inutusan na niyang tumakas na si Yuling ngunit tinanggihan ito ng young miss dahil gusto niyang makaalis silang dalawa dito. Bigla namang lumabas ang isang malaking halimaw mula sa dagat ng kamatayan at agad itong mga upang kainin sila. Nakita ito ng matandang kasama ni Yuling kaya nasabi niya na huli na para makatakas pa silang dalawa. Agad namang umatake ang halimaw gamit ang matatalim ng ngipin nito, ngunit nagawang makailag nila Yuling at agad silang pumunta sa pangpang at mula doon ay nakita nila ang isang malaking halimaw na nasa antas ng top-tier ferocious beast. Pinagpawisan naman ang ating kuya Ye Chan nang makita niya ang halimaw na to. Agad namang tinulak ng matanda si Yuling habang sinasabi na kukunin niya ang atensyon ng halimaw upang makatakas si Yuling. Ngunit dito ay nag-aalinlangan si Yuling na iwanan ang matandang ito. Bigla namang naramdaman ni Yuling ang presensya ng mga halimaw sa likuran niya at agad siyang tumakbo ngunit agad rin siyang hinabol ng mga halimaw. Nagulat naman ang matandang lalaki nang makita niya ang maraming halimaw sa likuran nila. Dito ay nakita natin na malapit nang maabutan si Yuling ng isang halimaw at nakita ito ng ating kuya. Kaya agad niyang ginamit ang speed talent niya upang iligtas si Yuling. Agad na tumakbo ang ating kuya upang iligtas si Yuling sa mga halimaw. Nakita natin na mabilis na hinahabol ng halimaw si Yuling at nang makalapit na ang halimaw ay agad itong umatake. Nakita ito ng matanda at agad siyang sumigaw na mag-ingat ang young miss niya. Agad namang umiwas si Yuling mula sa atake ng halimaw at agad niyang ginamit ang kanyang secret art at dahil dito ay nagbago ang kulay ng kanyang buhok, kasabay ng paglabas niya ng kanyang espada. Pagkatapos nun ay nakita natin ang buong transformation ni Yuling. Agad din siyang naglaho mula sa kanyang kinatatayuan at nagulat ang halimaw dahil dito. Agad namang nagpalingon-lingon ang halimaw upang hanapin si Yuling, ngunit hindi napansin ng halimaw na nasa itaas lamang niya si Yuling at naghahanda ng umatake. Agad namang iniwas-iwas ni Yuling ang kanyang espada at dahil hindi nakita ng halimaw ang ginawang pag-atake ni Yuling ay hindi na ito nakaiwas pa, kaya tagumpay na napatay ni Yuling ang halimaw. Nakita naman ito ni Ye Chan kaya agad siyang huminto dahil hindi na niya kailangan pang iligtas si Yuling. Nagpakita naman ng pagkamangha si Ye Chan sa secret art na ginamit ni Yuling. Pagkatapos nun ay bumalik na si Kuya Ye Chan sa taas ng bangin upang muling magtago at mag-obserba. Dito ay nakita natin na sunod-sunod na inatake ni Yuling ang mga halimaw na humahabol sa kanya at nakita rin natin na nagkaputol-putol ang katawan ng mga halimaw sa bawat atake ni Yuling gamit ang kanyang espada. Muli namang sinugod ng mga halimaw si Yuling, ngunit bago pa man sila makalapit ay pinutol na ni Yuling ang mga ulo ng mga ito. Saad naman ni Kuya Ye Chan habang nanunood, na si Yuling ay nasa antas ng pick. Elite martial artist ngunit sa sandaling ginamit niya ang kanyang secret art ay tumaas ito sa antas ng isang great martial master. Dagdag pa ng ating kuya na kahit may 10 Ye Chan pa ang lumaban kay Yuling ay hindi pa rin niya ito matatalo. Sa kabilang banda naman ay nagawang kagati ng malaking halimaw ang matandang kasamahan ni Yuling at dahil dito ay napasigaw siya ng malakas dahil nakagat ng halimaw ang dalawang paa niya. Pagkatapos noon ay muling binuksan ng malaking halimaw ang kanyang bibig upang kainin ng matandang lalaki. Ngunit bago pa ito mangyari ay sumigaw siya na tumakas na si Yuling dahil hindi na magtatagal ang secret art niya at kapag may nangyaring masama sa kanya at hindi siya nakatakas ay masasayang lamang ang sakripisyo ng mga kapatid niya na namatay habang nasa ilalim sila ng tubig. Dahil sa sinabi ng matanda ay agad na huminto si Yuling sa pagpatay sa mga halimaw at agad na lumingon upang tingnan ang sitwasyon ng matandang kasama niya at nang makita niya na kinain na ito ng malaking halimaw, ay napamura siya at bahagyang lumabas ang mga luha sa mga mata niya. Narinig naman ng ating kuya ang sinabi ng matanda, kaya nagtatakang tanong niya, kung may higit sa 10 tao ang namatay sa ilalim ng tubig. Dagdag pa na tanong ng ating kuya kung ano bang klaseng kayamanan ang hawak ni Yuling upang magsakripisyo sila ng ganito. Pagkatapos noon ay agad nang tumakbo si Yuling upang tumakas ngunit biglang lumabas ang dugo sa kanyang ilong at nakaramdam siya ng panghihina at dahil dito ay napagtanto niya na naubos na ang oras ng kanyang secret art. Dahil dito ay unti-unting nawala ng malay si Yuling hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa at magawang mabitawan ang hawak niyang kahon na naglalaman ng kayamanan.
Agad namang gumulong at nagpatalbog-talbog ang kahon hanggang sa huminto ito malapit sa paa ng ating kuya. Dito ay nakita natin na nakatayo ang ating kuya malapit sa nanghihinang si Yuling, bahagya namang nagkamalay si Yuling at bahagya niyang namulat ang kanyang mata at dahil dito ay nakita niya ang malabong imahe ng ating kuya Ye Chan. Agad namang lumapit si kuya Ye Chan sa kahon at tanong pa niya na kung anong klaseng kayamanan ba ang laman nito. Nakita ni Yuling na kinuha ni Ye Chan ang kahon na naglalaman ng kayamanan at agad niyang sinabihan ang ating kuya na huwag gumalaw. Sagot naman ng ating kuya na, huwag na siyang magsalita pa at wala siyang balak na nakawin ang kayamanang ito. Agad namang sumugod ang mga halimaw sa likuran ng ating kuya ngunit napansin niya ito at saad niya na, nakakainis na ang mga halimaw na to. Pagkatapos noon ay agad niyang binuhat si Yuling habang humihingi ng paumanhin. Saad pa ng ating kuya, nahahanap muna sila ng kuweba, dahil sa tingin niya ang magtago sa loob ng isang kuweba ay mas maganda. Pinilit namang minulat ni Yuling ang kanyang mata, dagdag naman ng ating kuya na ang hindi pagsasalita ni Yuling ay ibig sabihin na sumasang-ayon ito sa suhesyon niya, dahil dito ay agad na ginamit ng ating kuya ang kanyang speed talent at agad ring umalis upang humanap ng kuwebang mapagtatagwan nila. Paglipas ng ilang sandali sa loob ng isang kuweba ay nakita natin ang walang malay na si Yuling at ang ating kuya na nakaupo sa tabi nito. Dito ay pinagmamasdan ni Kuya Ye Chan ang mukha ni Yuling at nagsaad siya na talagang magkamukha ang kapatid niya at si Yuling maliban na lang sa isang nunal nito. Agad namang pinindot ng ating kuya ang nunal ni Yuling at mukhang inakala niya na dumi lamang ito na damaykit sa mukha ni Yuling kaya sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit dahil hindi niya matanggal ito ay napagtanto niya na totoong nunal pala ito. Pagkatapos noon ay agad na tumayo si Kuya Ye Chan at nagtataka siya dahil hindi pa nagigising si Yuling. Dagdag pa niya na kung gaano katagal na matutulog ang babaeng ito ngunit pagkatapos sabihin yun ni Kuya Ye Chan ay agad namang nagkamalay si Yuling dahil dito ay nagulat si Kuya Ye Chan. Sa kabilang banda naman, nang minulat ni Yuling ang kanyang mga mata ay nakita niya ang poging kuya natin, agad naman siyang tumayo at napatanong ito kung niligtas ba siya ng ating kuya. Sagot naman ng ating kuya na nagkataon lang na nandito rin siya sa lugar na to, kaya nung nakita niyang bumagsak si Yuling ay agad niya itong iniligtas. Nagpasalamat naman si Yuling sa ating kuya at agad na rin niyang ibinalik ang jacket ni Kuya Ye Chan. Naisip naman ni Yuling na, ang lakas naman ng loob ng kuya natin na pumunta sa dagat ng kamatayan ng mag-isa. Dagdag pa niya na gagawin niya ang lahat upang sumali ang ating kuya sa kanilang Marshall Pavilion. Pagkatapos noon ay naglabas si Yuling ng isang nagliliwanag na bagay, napasigaw naman si Kuya Ye Chan dahil sa sobrang liwanag at agad na tinanong si Yuling kung ano ang ginagawa niya. Agad namang pinaliwanag ni Yuling na ang bagay na hawak niya ay tinatawag na lightstone at may kakayahang itong humigop ng liwanag at maaari daw natin itong tawagin na isang lantern. Agad namang lumutang ang lightstone sa taas ng kuweba at dahil dito ay nagliwanag ang dating madilim na kuweba dahil nagsisilbi itong isang ilaw. Nagtatakang tanong naman ng ating kuya kung saan kinuha ni Yuling ang mga bagay na ito. Pagkatapos ay may biglang lumitaw na isang recovery potion sa kamay ni Yuling, saad niya na kung interesado si Ye Chan sa paraan na ginamit niya ay sasabihin niya ito pagkatapos niyang inumin ang recovery potion. Pagkatapos noon ay agad nang ininom ni Yuling ang recovery potion, dito ay napaisip si Kuya Ye Chan kung isa ba itong space talent, ngunit sa mga talent na meron si Yuling ay wala namang space talent. Pagkatapos noon ay nakita natin si Yuling na nagme-meditate at pinapagaling ang kanyang mga pinsala. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa ng pagalingin ni Yuling ang kanyang mga sugat at agad na lumapit sa ating kuya na nakahiga sa sulok ng kuweba at bigla niya itong sinipa. Dahil dito ay nagulat ang ating kuya at agad siyang bumangon, sinabihan naman siya ni Yuling na naka-recover na siya, dagdag pa na tanong nito, di ba gusto mong malaman kung saan ko kinukuha ang mga ginamit ko kanina? Agad namang kinuha ni Yuling ang kahon ng kayamanan, at dito ay nilabas niya ang isang pocket bag at sinabihan niya si Kuya Ye Chan na panuurin niyang mabuti ang gagawin niya. Dito ay nakita natin ang kahon ay biglang lumiit at nagawa nitong magkasya sa loob ng maliit na pocket bag. Nagulat naman ang kuya natin sa nakita niya at dahil dito ay napagtanto niya na hindi pala ito isang space talent kundi isa itong kagamitan na may space attributes. Agad namang sumang-ayon si Yuling sa sinabi ng ating kuya. Agad namang nagpa-cute si Yuling at tinanong kung nagustuhan ba ng kuya natin ang space pocket bag at kung gusto niya itong matutunang gamitin. Dagdag pa niya na kung sasali siya sa kanilang Marshall Pavilion ay dadalhin siya ni Yuling sa kanilang headquarters. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin niya, dahil ang kuya natin ay agad na tumalikod at sinabi niyang pagod pa siya at matutulog muna siya. Pagkatapos noon ay nakita natin na bumalik ang kuya natin sa dating pwesto niya at doon siya ay umupo.
Agad namang nainis si Yuling at nanggigigil pang saad nito na mag-antay lang ang kuya natin at sisiguraduhin niyang sasali rin sa kanilang Marshall Pavilion ang kuya natin. Pagkatapos noon ay nakahiga na ang kuya natin habang iniisip na ang space pocket bag at ang recovery potion ay wala na lang sa kanya kapag nakakopya na siya ng space talent at recovery talent. Habang iniisip ito ng kuya natin ay mukhang kawawa naman si Yuling na nasa likuran nito na para bang nagtatampo. Pagkatapos noon ay mahimbing nang nakatulog ang ating kuya. Sumapit ang umaga at nakita natin na mahimbing pa rin na natutulog ang ating kuya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagising na ang ating kuya at agad na rin siyang bumangon ngunit napansin niya na umalis na si Yuling nang hindi man lang nagpaalam. Napalingon naman si Kuya Ye-chan at dito ay nakita niya ang isang kulay pulang kahon na nasa sulok. Agad namang tiningnan ni Kuya Ye-chan ang kahon habang iniisip na kung ano naman kaya ang laman nito at dito ay nagulat ang ating kuya dahil sa nakita niya ang pulang kahon ay may lamang isang intermediate Yuan energy forging technique, 10 advanced rank na dugo ng ferocious beast at 10 gold card na ang bawat isa ay naglalaman ng 1,000,000. Agad namang napagtanto ito ng ating kuya na iniwan ito ni Yuling para sa kanya, dahil dito ay napabuntong hininga siya habang nagpapasalamat. Napagtanto rin ng ating kuya na sapat na ang mga ito upang makapag-cultivate siya at maabot niya ang antas ng elite martial artist. Saad pa niya habang iniinom ang dugo ng halimaw na kung ganon ay mababago na ang plano niya. Dagdag pa niya na aabutan muna niya ang antas ng elite martial artist bago niya hanapin ang Turritopsis nitricula. Pagkalipas ng 4 na buwan ay patuloy pa rin sa pag-cultivate ang ating kuya, ngunit bigla niyang naramdaman ang malakas na enerhiya sa katawan niya. Agad namang nabulabog ang mga ibon sa paligid dahil sa umalangaw ang malakas na pagsabog mula sa lugar kung nasaan ang ating Kuya Ye-chan. Pagkatapos noon ay nakita natin na nagawa ng makapag-breakthrough ng ating kuya sa antas ng elite martial artist at nag-uumapo ang ating kuya sa enerhiya, saad pa niya na ito pala ang pakiramdam ng isang elite martial artist. Pagkatapos noon ay agad niyang sinuot ang jacket niya at pagkatapos ay napangiti siya at nagsabing, simulan na natin ang paghunting. Pagkatapos noon ay bumubuhos ang malakas na ulan at habang nasa labas ang ating kuya ay nakita niya ang 11 libingan at napagtanto niya na maaring si Yuling ang gumawa ng mga libingang ito. Dagdag pa niya na dahil sa maraming ferocious beast ang nagkalat sa lugar ay malamang na halos walang natira sa katawan ng mga kasamahan niyang namatay, ngunit bago siya umalis ay nagawa pa rin niyang gumawa ng libingan ng mga ito, kaya masasabi ng ating kuya na pinapahalagahan niya ang mga kasamahan niya. Nagulat naman si Ye-chan dahil nakita niya ang payong na ginamit nila Yuling upang pumasok sa ilalim ng tubig. Agad naman niya kinuha ang payong habang iniisip kung gumagana pa kaya ang payong na ito. Pagkatapos noon ay agad na rin niyang binuksan ang payong. Nagulat naman si Ye-chan dahil sa biglang lumabas ang maliliit na bula at unti-unting nabuo ang barrier na gawa sa tubig at dahil dito ay napagtanto ng ating kuya na isa itong waterproof barrier. Dagdag pa niya habang lumulutang sa ere na isa itong magandang kagamitan. Saad pa niya na gamit ang payong na to ay magiging madali na lang ang paglusong niya sa ilalim ng tubig. Pagkatapos noon ay agad siyang nagtungo sa dagat ng kamatayan gamit ang speed talent niya, at dito ay nagawa ng lumusong sa ilalim ng dagat ng kamatayan ang ating kuya. Napunta naman ang mga pangyayari sa ilalim ng dagat ng kamatayan at dito ay nakita natin na patuloy sa paglangoy ang ating kuya at saad pa niya na dahil sa payong na to ay mas naging mabilis ang pagkilos niya dito sa ilalim ng tubig. Pagkatapos noon ay agad na rin niyang ginamit ang Dark Shadow talent niya upang hindi siya agad na mapapansin ng mga halimaw. Nagulat naman ang ating kuya dahil may nakita siyang status window sa harapan niya kaya nagtatakang tanong niya kung ano kaya ang bagay na yon. Pagkatapos noon ay nakita natin ang status window ng mas malinaw at dito ay nakalagay na isa itong Tiger Octopus at ang bloodline talent nito ay nasa antas ng medium rank. Agad namang napagtanto ng ating kuya na isa itong Ferocious Beast na nasa antas ng intermediate rank. Bigla namang dumaan sa tabi ng ating kuya ang malaking halimaw ng sobrang bilis. Saad pa niya na muntik na siya at buti na lang ay agad niyang nagamit ang Dark Shadow talent niya. Pagkatapos noon ay nagpasya siyang lumangoy ng mas malalim pa, pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa ng makapunta ng ating kuya sa pinakailalim ng dagat ng kamatayan. Saad pa ni Kuya Ye-chan na ganito pala ang pinakailalim ng dagat ng kamatayan. Dagdag pa niya na kung ang lugar na to ay talagang may nakatirang Turritopsis nitricula at habang sinasabi yun ni Kuya Ye-chan ay may mga galami ng halimaw ang unti-unting lumapit sa kanya. Agad naman niya itong napansin at dahil dito ay nagawa niyang iwasan ang atake ng halimaw. Nang makagawa na siya ng distansya sa pagitan nila ng halimaw ay agad niyang tinignan ang status window ng halimaw na to at bigla naman siyang nagulat dahil ang halimaw na umatake sa kanya ay ang halimaw na hinahanap niya.
Nakasaad sa status window na ang halimaw na to ay ang Turritopsis nitricula na may bloodline talent na nasa antas ng inferior rank at recovery talent na nasa antas ng advanced rank. Pagkatapos nun ay nakita natin ang itsura ng halimaw at hindi ko alam kung kalahating alimango at octopus ba ito. At dito ko natatapusin ang parteng ito at kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-subscribe para lalo akong ganahan na ipagpatuloy ang kwentong ito.